gagawin tayo. Ito, Skyward. 55 inches ang problema niyan. Okay naman yung display, ano? Pag ito yan, no? Full screen naman yung display niya, normal naman. Kaya lang mapapansin mo yung side na ito. Yun, gumagaspang siya. Yun, okay. Magaspang, okay. Yan. So yan yung problema niya, parang kumukurap-kurap yung side na ito. Pero itong side natin, yung kanang side natin ay okay yung screen. Walang problema dito sa kanang side natin. So ang may problema lang sa kanya itong kaliwang side. Yan, pumapangit yung screen niya dito. So yan yung pinapagawa ng may-ari. Ito ay nanggagaling pa sa Quezon City. Yan. So dati ko na rin itong customer. Ano, kumukurap-kurap yung screen sa side na ito. Buksan natin. Ito yung model number Skyward 55G2. Bali, ito ay unang sira pa lang niya. Sarado pa yung selyo nito. Panel issue na kaagad. Buksan. Okay, so nabuksan na natin siya. Bali, ito yung power supply natin. Mayroon siyang T-con. Ito naman yung T-con na gamit niya. Yan yung number. Tapos ito naman yung mainboard na gamit niya. So itong mainboard na to parang mayroon pa yata ako nito sa Shopee. Nakapost doon sa account natin. Okay, so ang issue ng unit natin pag nakaharap sa atin yung salamin, itong side na to ang may kurap saka gumagaspang yung screen. So pag ganito, dahil yung gamit niya ay dalawa yung ribbon, so dito tayo sa side na ito. Itong side na to ang may problema. Check natin dito kung pwede tayo mag-block ng clock signal or swapping voltage nito, LC1, LC2, or cutting method ang gagawin. So dito sa pinakadulo ng top board niya ay makikita natin yung okay, so dyan nakalagay dyan yung clock signal natin, LC1, LC2, clock 1, 2, 7, 8. Okay. Tapos dito so itong circuit na ito ay nanggagaling sa IC. So hindi yan yung clock natin. Malamang dito yung clock signal natin sa dulo. Yan, itong dulo na to. Malamang ito yung clock signal natin. Yan, maraming test point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so try natin i-block yan hanggang dito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Try natin i-block yan. Okay. So remove lang natin to.
Okay, sagad na, hindi na natin ma-adjust yung zoom natin. Bibilangin na lang natin kung ilang pin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pin. Okay, bawas tayo, masyadong malapad. Bawas tayo ng konti. Mga 15 siguro, pwede na doon, 14 to 15. Ito kasi ginagawa ko, binablock ko na lahat yung side na may problema. Kasi nga, pag pinili mo lang kasi dyan yung side na or yung circuit na may sira, ay napapansin ko rito, hindi tumatagal. Bilis lang ulit masira. Pero pag binlock mo lahat, tumatagal. Pera lang kung nasira din yung kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so try natin to. 14 pin. Titingnan natin kung mawawala yung kurap saka kunting gaspang ng screen natin. So nakabit na natin mula hanggang dito yung tape natin. Ayan, o. Okay, testing natin. Tingnan natin kung magno-normal ito. Ayan. So naglo-loading lang siya. Ito yung mga ganitong problema, pwedeng mawala nga yung kurap, pwedeng magkaroon ng lines yung screen natin, pino man or gaspang, kasi nga binlock natin yung clock signal. Minsan kasi yung mga LCD natin, pag nagkaroon ng problema yung isang side, tapos tinanggalan mo siya ng signal, nagkakaroon talaga ng lines, pero nawawala yung kurap. Yan. Yung flicker, parang kurap-kurap ng screen. Nilagyan natin siya ng signal. Yan. Okay na yung display niya. Yan. So pagdating dito, hindi na siya kumukurap. Normal na yung display niya. Yan. So may mga ganito talaga repair na minsan tape method lang ang ginagawa, okay na siya. So mayroon namang minsan na repair na kahit i-tape method mo, i-cutting method mo siya, ay may problema pa rin talaga yung screen. So minsan nagagawa, minsan talaga hindi. So ito, tape method lang yung ginawa natin dito. So okay na ito. Yan, hindi na siya kumukurap yung screen na ito. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin.